umaga sa Pinas at magandang gabi sa Mansul ng Mundo. Clodis TV, aka Derek Ramsey, mga kaderek, samahan niyo po muli si Clodis TV sa pagpunta sa dentista at sasamahan ng aking amo. Isang kapanapanabik at tagpunan naman ang inyong matutukayan dahil nandito na naman po si Clodis TV. Maraming salamat po sa inyo at kung hindi pa po i-subscribe kay Clodis TV, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong video. I love you, mama, chup chup. Magandang araw sa Pinas at magandang gabi sa Mansul ng Mundo. Clodis TV, aka Derek Ramsey. Ay mga kaderek, samahan niyo po si Clodis TV at ang kanyang amo sa kanyang pagpunta sa padentista. Mga kaderek, habang nilalakbay po natin ang papunta sa Liponso at magpapaklinik ang aking amo, nais ko lang po kayong kwentuhan sa No Limit Angere sa Kabanata 54. Ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Tila sunog na kumalat sa buong bayan ang balitang maraming ilaw ang nakita sa libingan ng nagdaang gabi. Ang puno ng mga tersaryo ni San Francisco na nagpatunay na may iba't ibang hugis at laki ng mga sinding kandila ang kanyang nakita. Di rin niya tiyak, ngunit ayon sa kanya ay umabot ang bilang ng kandila na hindi lalampas sa 20. Hindi naman matanggap ni Hermana Sipa ng kompraternidad ng kabanal-banalang rosaryo na mula sa katunggaling samahan ang nagbalita ukol sa mirakulo. Kaya naman kahit hindi ganoon kalapit ang kanyang tahanan sa libingan, pinamalita niyang narinig siyang mga iyak at daing ng mga kaluluwa. Nakilala pang araw niya ang ilang tinig na kanyang nakadaupang balad noong kanyang kapanahunan. At alang-alang sa pagiging mabuting Kristiyano, hindi niya lamang daw pinatawad mga ito bagkus ay pinagdasal pa. Dahil dito sinang-ayunan lahat na siya ay isang hindi mapagdududahang santa. Si Hermana Rupa, bagamat hindi ganoon katalas ang pandinig, ay hindi pumayag na si Hermana Sipa lamang ay may matalos. Ikwinento naman niya ang mga kaluluwa ng mga namatay at pati na rin ang mga kabuhay na kanyang napanaginipan. Hinihiling daw namang ito na bahagi na niya ng mga indulhensyang kanyang natipon. Maraming natakot sa kwento niyang iyon at tinanong nila kung isa ba raw sila sa mga kaluluwang iyon. Sinabi ni Hermana Rupa na sasagutin lamang niya ang kanilang katanungan kapalit ng kaunting abuloy mula sa kanilang pamilya para sa mga pangailangan ng Papa. Isang batang nagpapastol mga kalabaw ang nagsubok sabihing wala siyang ibang nakita maliban sa mga ilaw at dalawang lalaking may salakot. Subalit mga insulto at muntik-muntikang pagkagulpi ang kanyang natanggap. Ipinagpipilitan niyang totoo ang kanyang nakita, kasama ang kanyang kalabaw bilang testigo. Sa palagay mo ba ay higit kang marunong kaysa sa mga manang ng kompraternidad? Ikaw na malayang mason at herehe, wika ng mga manang sa bata na may kasamang tingi na nanguuyam. Kinaumagahan, muling umakyat ang kura sa pulpito at nagsermon ukol sa purgatorio at minsan pang nalaglabasan ng piso ang mga tao upang sa kanilang mga pinagtataguan na inilalaan para sa mga pamisa. Si Don Filipe naman ay dumalaw kay Piloso Potasio na matagal nang nakarating sa banig ng karamdaman. Ilang araw na iniinda ng pilosopo ang kanyang sakit na bunga na ring marahil ng katandaan. Pinilit na matanda na sumandal sa unan na makita si Don Filipo. Hindi ko akalain kung babatiin ko kayo ngayong pinayagan ko kayong magbitiw sa tungkulin. Noong simula ay ang alkalde lamang ang inyong kalaban. Ngunit ngayon ay kalaban na ninyong maging konstabularyo. Marahil ay makabubuti kung hindi kayo nagbitiw sa panahon ng gulo. Ang sino man ay dapat manatili sa kanyang posisyon. Marahil kung hindi pinagkanulo ng nakatataas na pinuno ang kanyang sarili.
Tugon ni Don Filipo. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na pinakawala ng alkalde ang mga pinakulong kong sundalo noong araw ng pista. Kinabukasan din mismo tapos ang pagdiriwang. Mula noon, hindi na ako nakakilos o nakapagdesisyon ng sarili. Isa lamang po akong vice-alkalde kung walang pahintulot nang nakatataas sa akin. Wala akong ibang magagawa. Kung kaya lamang po mag-isa ay wala ko kayong magagawa. Kung hihikayatin ninyo ang lahat ng vice-alkalde ay nakatitiyak ako na mayroon kayong magagawa. Dahil dapat ay sinamantala ninyo ang pagkakataon upang magbigay ng magandang halimbawa sa ibang bayan. Ang karapatan ng mga tao ay nakahigit sa isang alkalde lamang. Ito ay simula ng isang magandang araw. Subalit, ibinaglit ninyo lamang. Ano po kaya ang magagawa ko laban sa kinatawan na may mga personal na interes? Tunulad na lamang ni Ginoong Crisostomo Ibarra, sumang-ayon siya sa paniniwala ng mga may kapangyarihan. Magkaiba kayo ng sitwasyon. Ang hangarin niya ay magtanim ng mga ideya at upang magawa iyon, kailangan niyang yumuko at makisama sa iba. Ang misyon ninyo ay harapin at kalabanin ang maling pamaraan. Ang pakipaglaban ay hindi nangahulugan sa kapitan kayo makipaglaban. Ang mga salita ng pakipaglaban ay dapat bibigkas sa mga umaabuso at sa kapangyarihan, sa mga sumisira sa kapayapaan at kaayusan, at sa mga hindi tumutupad sa kanilang tungkulin. Ang mga ito ay hindi ninyo kayang gawin na mag-iisa. Sapagkat batid ko na marami ang makikisa sa inyo dahil tapat ang inyong layunin. Ang bayan ngayon ay hindi nakatulad ng 20 taon na ang nakakaraan. Yan po ba ang inyong paniwala? Tanong ni Don Filipo. Hindi ninyo ba ito madarama? Ganting tanong ng matanda. Marahil ay dahil ninyo batid ang karanasan. Hindi niya pinag-aralan ng bunga ang immigration sa Europa, ang bunga ng pagpasok ng mga bagong aklat, at ang bunga ng paglalakbay ng mga kabataan sa Europa. Pag-aralan at pagkambingin, totoo ba na kamalmahalan at mabunying Universidad ng Santo Tomas ay nariyan pa rin kasama ang kanilang nailawang bahay dasalan, at ang ilang mga henyo ay patuloy pa rin nahuhulog sa kamatayan dahil sa pagtitimbang-timbang sa mga pagkakaiba at konklusyon ng pagkahupa ng eskolartismo. Gayunman, saan mo makikita sa panahong ito ang mga metaphysical na kabataan? Sa ating panahon, kasama ang sinuong ng kaalaman, kung saan sila ay may maguguluhang isip o kaisipan ay namatay sa isang partikular na pook na hindi nababatid ang pagiging tao at niresolba ang kahalagahan ng pagiging tao. Ang mapagkungkaring konsepto na ito ay nagpalibot sa atin kung ano ang mas mahalaga, ang ating pagiging tao o ang pagiging mabuti. Pagmasdan ninyo ang mga kabataan. Sa ngayon, sila ay puno ng sigla at nakatanaw sa malayo. Nag-aaral sila ng kasaysayan, mathematically, geografiya, physical, literature at linguistika. Lahat ng araling pinangingilabutan noong aming panahon ay para bang itong may laban sa kabanalan. Ngayon, pinaniwalaan ang mga konsepto ni Aristotle ang kanyang filosofiya ukol sa batas. Ngayon ay batid ng tao ay siya ay tao. Pagandahan ng kalikasan ay naging ibahagi sa unti-unti at sila nagsisimula ng umiti upang hikayatin tayong sumulong. Ang mga eksperimento at agham ay nagsisimula na magpakita ng bunga. Ang kulang na lamang
ay panahon upang hubugin ang mga ito sa kasakiman, kaya't patuloy na umaakit ang mga praile sa pulpito upang pababain ang moralidad ng tao. Wala silang ipinag-ibang-iba sa mga tindero na nagrereklamo sa kakuruputan ang kanilang mamimili. Subalit hindi nila napapansin ang kabulukan ng kanilang paninda. Ang iba ay nagtatayo ng mga kumbento sa malayo upang pigilan ang paglalaganap ng mga dagong ideya. Magsimula sa pagsasalitang pilosopo, buhay na buhay ang kanyang mga mata, gayunman ang mga bagong ideya na ito ay hindi pa gaanong umuusbong. Kung lahat po ay yayakapin ito, ngunit baka marami pang mamatay at pagnanais na makamtan katulad ng ating bansa. Pagtutol ni Don Filipo, ang bunga ng panahon ay gawa ay hindi nabalam na pag-unlad. Kailan mapipigilan ang kahunlaran? Ito ay gumagalaw ayon kay Galileo. Nang pilitin siyang paaminin ng mga Dominika ng araw ay umiikot sa mundo. Tingnan niyo ang pamahayag, sila ay sumusulong. Bagamat pinipigil ang lahat ng mga nandoon, ang Dominikano ay para hindi maiwasan ang gulo. Pilit niya lang tinularan ang mga Heswita. Nagpapahanda sila ng pista, napapatayo ang mga maliit na tanghalan at lumilikha ang mga tula dahil sila ay madudunong. Kahit na sila ay kalibang 5 siglo, naunawaan ng mga Dominiko na may dahilan ang Heswita at sila ay may bahagi sa hinaharap ng mga kabataan kanilang tinuturuan. Ayon sa inyong naniniwala ang mga Heswita sa pag-unlad, ngunit bakit pinupuna sila sa Europa? Ang naguguluhang tanong ni Don Filipo. Mga kaderek, dito po natin tatapusin ang ika-54 na kabanata ng Law ng Dimitri. I love you, Mama, Chup Chup. Loris TV, aka Derek Ramsey. Wala na, finish na.